Panoorin ang nakakaantig at emosyonal na mensahe nila Vilma Santos, Sharon Cuneta, Maricel Soriano at Cherry Pay Picache sa burol ng Yumaong, isa sa itinuturing na reyna ng Philippine showbiz na si Gloria Romero sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to each and everyone. Bishop Pacani, magandang gabi po. Sa lahat po ng mga kapamilya po natin sa industriya at syempre lahat din po na nagmamahal kay Tita Glo. Sa totoo lang po, ayoko magsalita. Kasi kahit si Tita Glo, sa haba ng buhay niya, meron kami mga personal na tawagan. Marites, kinuwento ko sa iyo yun. I started in the business 9 years old. At yung unang pelikula ko po, Through This Lead, at yung pangalawa ko po, kasama ko na si Tita Glo, Anak ang Iyong Ina. So 9 years old po, kasama ko na si Tita Glo. Siguro po, sa haba ng karir ko, nakagawa po kami ni Tita Glo ng mga mahigit 12 pelikula. So, isa po si Tita Glo ang... That's one thing sabi ko, grabe. Tapos minsan naman, ako naman yung nagalit sa set. Tapos nakita ko si Tita Gloria. Sabi ko, Tita Gloria, sorry po. Sabi niya, hindi, sige lang. But, and she's a very unassuming woman, you know, with all her accolades, with, you know, being the queen. She'll always be my queen of Philippine cinema. Being the queen of the Philippine cinema, napaka-unassuming. Whenever she works, you know, she'll just stay in one corner. She'll tell you stories, she'll tell you advices. Ganun lang, simple. She will not call any attention to herself, even if everybody's busy, even if everybody's giving attention to her. Pero napaka-unassuming, doon lang, tapos mag-work lang, tapos magtataas ng trabaho, magpapaalam na siya, ganun lang siya. Fondest memory lang po kay Tita Gloria. Tita Gloria sa napakalapit sa puso ko. Marami kami pelikulang ginawa together. In fact, yung 9 years old ako na ikalawa kong pelikula, Anak ang Iyong Ina, kasama ko na si Tita Glo. Kasama ko si Tita Glo, dalaga ko, nag-asawa ko, nagkaanak ako, kasama ko si Tita Glo. Yung mga darna ko, kasama ko si Tita Glo. Si Tita Glo isang tao na ping birthday ko hindi nakakakalimot. Ping nananalo ko ng awards, hindi nakakakalimot. Pag birthday ko, hindi niya manilimutan. Sasabihin niya, Iha, happy birthday, Iha. Kasi ka-birthday ko si Marites. Pareho kaming November 3. Wow! Ganon, Kaya lagi niya akong binabate. Ganon katagal po ang pinagsamahan. Sobra. Ilan taon po kayo nung ikalawa niyong pelikula? 9 years old. Yung po ba yung pinost ni Presidente? Yeah, hindi. Anak ang Iyong Ina, tapos dalawang version ng pelikula ni Presidente, kasama rin niya ako as Aimee. Si Tita Glo din yun. Madami. Hanggang yung mga darna ko, si Tita Glo, saan I think, if I'm not mistaken, we made about 12 movies together or more. Your thoughts on her passing? We lost another idol. I guess she's the queenest of them all. Si Tita Glo is one perfect example ng queen. Yan ang queen. I mean, the way she speaks, paano nagdala ng buhay niya, may challenges, pero naging matibay siyang pinatunayan niyang reyna siya. You get me? And pag pinag-usapan si Tita Glo, siya yung queen. Queen talaga. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Konti lang naman eh. Ikuha mo ko ng isang nagtatapon yung malalapat. Kailangan na ako eh. Ito pa ito, Ate Sharon,
What's your first reaction when you heard niya po? Baka pinabuhay. Nagulat ako. I only found out yesterday. Late ko na nalaman. Kasi di ba, I don't really watch mga local news or ganyan. So, nung sabihan ako, nagulat ako kasi, I mean, the last time I saw her, matagal na yun, pero she was so healthy, she was so happy. Saka ting merong nawawala na kasamahan sa industriya, napakasakit, lalo na pag Reyna. Yes. Tapos lalo na pag nakasama mo sa pelikula, marami kang natutunan sa kanya at napakabuti niya sa'yo at sa lahat ng taong nakilala. What are your fondest memories po about the Mga shooting namin sa oras-oras, araw-araw, bakit ikaw pa rin? Tapos mga guesting sa Palabasa lalaki. At kung makikita lang kami. Yeah. Tapos si Marites kasi yung anak niya, since grade schoolmate ko siya sa St. Paul. So parang, tapos ka-birthday pa ni Tita Gloria si Frankie. So parang, ay alam ko lahat yun, di ba? Right. So parang, syempre, royalty, feeling ko parang nabawasan na naman tayo ng pillar sa industry. It's a very sad day, every day since we lost her. It's been very sad. Alright. Thank you, Ate Shawi. Maraming salamat. Paano nagsalita ka sa loob, no? Kanina sa eulogy. Nagulat ako. At actually, they asked me, but sabi ko nga, I didn't want to. Ayun. Anong mga nasabi mo doon? Sabi ko nga, di ba, as a young actor before, or somebody who loves films, mahilig na ako, pinapanood ko na sila. Yun nga, pinapanood namin. Yung black and white talaga, yung afternoon, yun pinapanood ko yung Manang Biday, lahat napanood ko yan. So, sabi ko nga sa Philippine cinema, if there are two actresses that I really idolize, admire, respect, Lolita Rodriguez and Miss Gloria Romero. Well, dun sa talagang, di ba, yung mga icons and legends. So, yun yung mga idol ko talaga. Plus the fact that I had I was honored, di ba? It's an honor to be able to be given the chance to be to work with Tita Glo. Right. I did, Tanging Yaman with her and numerous teleseries. Pero si Tita Glo kasi, sabi ko nga, ina-idolize mo, the beauty inside out, but if you get to meet her as a person, yun yung niya yun yung parang gift niya. Yung gift niya, or the privilege of you knowing her. It's her beauty inside, gano'n. So, napaka-unassuming na tao with all her, di ba, accolades and napaka-kind, hindi marunong magalit, yung gano'n. Ang ganda-gandang kaluluwa. Right. Yung Tanging Yaman was really exceptional because it reintroduced her to the new generation. At the turn of the millennium. Yes. Diba? So, do you remember any funny anecdote, unforgettable? Hindi, kinukwento ko nga, si Tita Glo hindi nagagaling yan. Okay. Doesn't means any bad words. Tama si Tita Nova. Hindi mo siya mariningan ng masamang salita. Kahit piko na yan. One time, I worked with her. Okay. So, syempre, kahit na sinong, di ba, when you're maturing, syempre yung working wee hours in the morning, wala namang matibay dyan, yung ganyan. So, ando doon. Pero hindi ito sa Tanging Yaman. Okay. So, nagtatrabaho kami kaya. Tapos, hindi pa siya tapos. Parang mga 2 a.m. na yon. So, every time lang, alaga namin yan ni Direk Wen or lagi yung binibili ni Direk Wen. So, that time, katrabaho ko siya. So, alam ko, pagod na siya. So, lagi lang ako, Tita Glo, okay ka lang. So, alam mo, na siya. Pagod na eh. Di ba? Mainit na yung ulo, yung gusto niya, yung hindi pa matapos. Hindi nagre-reklamo yan eh. Pumasok ng kwarto. Sabi niya lang talaga, puto. Sabi ko, ay naku, Tita Glo, galit ka na. Ganun lang siya magalit. Pero galit na siya. That's one of the rare times na makikita mong I think that was the only time I saw her na Kasi, more often than not, she's very patient,
very gracious, napaka-graciosang tao. Yun talaga. But you know, the words of wisdom, the inspiration. Sabi ko nga, sa generation namin, you know, our generation of actors was so honored to be able to work with her and meet her. Sabi ko, sana talaga, how I wish the new actors, the generation now, can, you know, have the privilege of knowing her at least. Ano po yung mga words of wisdom na naalala mo? For example po? Marami. You know, she's very honest. Marami. Siyempre, at this moment, hindi ko maalam, pero madami. Tapos pag nagkukwento na yan, yung LVN days nila, how professional they were. Yung gano'n, hindi sila pwedeng makita sa labas. Dapat laging nakaayos, nakapustura, totoo yun. Tapos discipline, pagkatapos ng trabaho, bahay, studio. Hindi katulad, di ba ngayon? Ngayon, pag nagtatrabaho, I mean, noon, very disciplined. Napakahigpit nila Dr. Perez. Right. Okay. Maraming salamat po. Thank you so much. It's sad, but she's thank you. Maraming salamat. Okay. Thank you. Ang sabi po nila, bukod sa pagiging mahusay na artista ni Ate Glo, mabuti talaga siyang tao. Oo naman. Wala namang question doon. Given na yun. Actually, naalala siya, alam naman natin, tama, Empress, no? Oh, yes. Empress of the industry, tama si Chona. Empress of the Philippine movie world. And pero mas marami ang mahanga kay Tita Glo bilang isang tao. Correct. Kuya Pip? Yeah, kaya nga nasabi ko kanina, ang memory ko kay Tita Glo, hindi na rin sa pelikula sa Malang. It's more of having had the opportunity to get to know her as a person. Right. How sweet and how the humanity in her is something that is really special. Tsaka, I don't know, she just has a way with everything. The way she walks, the way she acts, the way she talks, kahit pabagat. Again, I'm sorry, if I may add, the right people, if I may add, she is the perfect model ng tinatawag natin good manners and right conduct. Good values, moral values. Hanggang sa huling sandali, si Tita Glo ang nagpakita ng ganyan. Even how to be respectable, how to be presentable, how to act properly. You know, even if you're happy, meron pa rin siyang right manners. Right. Perfect si Tita Glo dyan. Grabe yung pelikula nyo dati, kapag langit ang humata. Ang dami naming movies na pinagsamahan ni Tita Glo. Grabe. Mula pa 9 years old ako, imagine. Totoo ba? Yeah. Second movie ko after Through This Beat, anak ang yung inakasama ko na si Tita Glo. I was 9 years old. Parang anak-anakan ka na rin na TV. Sobra. Family. Kuya Pip, nakailang pelikula kayo ni... Siguro kami, mga 5 or 6 times na rin yung Ang dami na rin. Ang talagang very memorable sa akin ay the first movie na nakatrabaho rin for you. Okay. Sabi ko nga, kahit artista ka, may starstruck ka talaga. Pag nakita mo dyan, you become starstruck and hindi talaga. Yung, ano mo yung, the old style, the old school na when artists and when the woman of the industry, they're put on a pedestal. Right. Parang ang tingin mo sa kanya, matingala ka talaga. Queen eh. Talagang queen. When you look at her, perfect example ng queen. Pero tama si Miss Chona. She's not only the queen, she's an empress, the empress. Alright. Galing ni Tita Glo. Salamat po. Thank